Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, meron na naman tayong panibagong loan applications na i-review dito sa ating channel. At itong loan applications guys na babanggitin ko based doon sa pag-apply ko sa kanilang apps. Nag-offer nga siya ng 60 days repayment term plus meron din siyang 0% interest. Base ito guys doon sa loan details nung nag-apply nga ako sa kanila. So, kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So, hindi na natin patatagalin to guys, no? But anyway guys, no, bago natin simulan itong topic natin ngayon, gusto ko lang linawin na hindi ako sponsored nitong loan applications na babanggitin ko nga dito sa ating content ngayon. Ito i-base lang sa experience ko sa pag-apply sa kanila. Baka sakali kasi guys na i-download nyo, at least dito ko na siya mismo sinabi sa inyo kung okay nga bang utangan itong apps na to. Yung tinutukoy ko nga guys no na loan applications ay itong si Easy Borrow, kung saan madadownload nga natin siya sa Google Play Store at sa App Store. But bago nyo siya i-download guys no sa App Store or sa Google Play Store, make it sure na tapusin nyo muna itong video natin para at least aware kayo guys kung okay nga bang utangan itong si Easy Borrow. So dito nga guys no, yung pagka-open ko ng kanilang apps, meron nga siyang hinihinging permission gaya ng ibang mga loan apps na nakikita din natin sa Google Play Store, which is normal lang talaga na humihingi ng permission itong mga ganitong klase ng apps. So dito nga guys no, humingi siya ng permission like yung ating personal information, financial information, contact list information, pati na rin yung ating device information at yung camera information, social account information. So yun yung mga hinihinging information nitong si Easy Borrow. So after nga natin guys no na ma-agree yung permission na hiningi nitong apps na to, mapupunta na nga tayo dito sa kanilang dashboard kung saan meron ngang maximum amount na in-offer itong applications na to na 80,000. Pero since baguhan pa lang tayo or bago pa lang tayo nag-a-apply sa kanila, syempre mag-start muna tayo sa pinakamababang amount. Then lalaki lang yan ng lalaki guys kapag good payer ka sa kanilang applications. And then nung clinic ko nga yung apply now para malaman natin guys kung okay nga bang utangan itong si Easy Borrow, napunta na nga ako dito sa kanilang cellphone number kung saan may need natin or kailangan nga nating mag-provide ng ating cellphone number na gagamitin sa kanilang applications. Then after nun, meron lang tayong ma-receive na verification code na ilalagay din natin dito guys no. Plus gagawa rin tayo guys ng ating password. So maglalagay tayo ng ating password sa kanilang apps. And dito nga guys no, after nun mapupunta na nga tayo dito sa first information na kailangan nating fill upan, like yung ating gender, birthday, marital status, education, residential address, detailed address, pati na rin yung ating Facebook account, pero optional lang yun guys no. Pati at maglalagay din tayo guys ng ating alternate mobile number. At dito nga guys no, sa pangalawang applications na pifilapan natin, kailangan nga nating mag-provide or maglagay ng at least 5 contact reference na gagamitin natin sa kanilang apps. So 5 yung hinihingi niyang contact person na magiging reference natin sa kanilang apps. At dito nga guys no, napansin nyo ba sa kanyang taas na nag-add siya ng 10,000. Yung first na applications guys na finilapan natin, 10,000 yung offer doon. Then sa pangalawang applications guys is 20,000. And then dito nga guys no, sa pangatlong applications kung saan fill up na tayo, napansin nyo ba guys na nag-add na naman siya ng 20,000 at naging 40,000 na nga yung offer nitong apps na to if ever na pinalapan natin itong pangatlong applications. At dito nga guys no, kailangan din nating mag-selfie or picturean yung ating mukha sa kanilang apps. Then kailangan din nating mag-provide ng at least 1 valid ID na gagamitin nga natin. So yung mga valid ID pala guys na hinihingi nitong apps na to is yung ating UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSS ID, OWA ID, national ID, tsaka yung PhilHealth ID. So pwede guys yung PhilHealth ID natin if ever na wala kayo ng mga binanggit ko. Pwede yung PhilHealth ID guys. At dito nga guys no, kailangan din nating pilapan yung ating ID number, last name, middle name, tsaka yung ating first name. So yun yung mapipilapan natin. Guys, sa pang-apat na applications natin,
napansin nyo ba na nag-add na siya ng 40,000? So, yun yung total na 80,000 na in-offer nitong apps na to. At ito nga guys, no, pipilapan lang natin yung ating occupation, monthly income, pay period, tsaka maglalagay din tayo ng ating email address. Pati na rin yung ating company, company name, work organization, company phone, employer phone, company address, tsaka yung ating work detail address. So, yun yung mga fill-upan natin dito sa pang-apat na kanilang information. So after nga natin guys na fill-upan yung apat na information na hiningi itong apps na to, mapupunta na tayo dito sa lang withdrawal information kung saan magpo-provide nga tayo ng ating withdrawal account or yung mga pwede natin gamiting account sa nilang apps kung saan natin ma-receive or ma-disburse yung amount na ihiramin natin sa nilang apps like yung ating GCash or e-wallet or mga e-wallet. Actually guys, no, hindi available yung bank dito kundi mga e-wallet lang yung available. So mamimili lang tayo ng ating e-wallet, no, like ating GCash, GrabPay, PayMaya, yun yung mga yun guys. Then ilalagay lang din natin yung ating account number dito sa nilang withdrawal information. At pagkatapos nga guys, no, ng mahaba-habang fill up ng information natin sa kanilang apps at napunta na nga tayo dito sa pinakadulo kung saan meron na nga agad offer sa akin itong si Easy Borrow na 3,500. Mukhang ito na yata yung pinaka ino-offer sa mga first na mag-a-apply sa nilang applications. Kasi nakalagay dito guys, no, na pay on time and get a loan of 4.5 in the next loan. So if ever guys na grinab ko nga yung offer nitong si Easy Borrow na 3.5, then naging good payer nga ako sa nilang apps, tataas yung credit limit ko into 4,500. At ito nga guys, no, makikita natin sa pinakababa niya yung ating mga loan details kung saan yung kanyang loan duration guys is 60 days. So, di 60 days daw natin siyang babayaran. Then, dito sa kanyang lending institutions, Easy Borrow yung pangalan nitong apps na to. Then, yung admin amount guys na makakaltas doon sa 3.5 na hihiramin natin is 1,050 pesos. Yung kanyang interest amount guys is 0% interest siya. Then, yung actual amount na ma-receive lang natin guys is 2,450 pesos. So, yun yung pinaka ma-receive natin na amount doon sa 3,500 na in-offer nitong si Easy Borrow. Kasi nga, meron nga siyang kaltas na 1,050. Pero, zero interest naman siya guys. Then, dito nga guys, no, sa amount due of maturity guys, 3,500 yung ibabalik pa din natin sa kanilang applications. Then, dito sa pinakababa niya guys, no, yung payment dates niya is yung parang hindi siya totally 60 days kasi ngayong araw ako nag-apply. Then makikita mo guys na yung kanyang payment dates is 10/3/2024, so parang 7 days lang siya guys, no. Hindi siya totally 60 days. So dito na nga, withdrawal channel ko is yung GCash and yung loan agreement. So yun guys, no, yung pinaka loan details nitong apps na to. So nakita niyo naman guys, no, na 60 days daw yung kanyang repayment term. Pero buti na lang guys, nakita ko sa pinakababa niya na binilang ko talaga yung days kung kailan ako nag-apply sa nilang applications at binilang ko talaga siya guys, almost 7 days lang yung kanyang repayment term. So hindi talaga totoo guys na 60 days repayment itong si Easy Borrow. Plus yes, 0% interest siya pero meron siyang admin fee na 1,050 pesos. So pag-isipan nyo muna guys, no, kung hihiram ba kayo sa mga ganitong klase ng applications. But for me kasi guys, no, hindi siya okay kasi parang ang laki ng kikitain nila netong apps na to sa'yo in just 7 days. So, sayang din guys yung 1,050 na makakaltas sa atin. So, nasa inyo pa din guys yung choice, yung decision kung mag-a-apply ba kayo sa ganitong klase ng applications. But for me kasi guys, no, hindi pa rin siya totally recommended kasi ang laki nga guys ng kanyang kikitain sa'yo. 1,000, imagine mo 1,050. So, sayang din yun guys, no, pwede mo na siyang pangpuhunan in case na, di ba, pwede mo na siyang ilaan sa iba mo pang mga needs na kailangan mong bilhin kasi sobrang hirap talaga ng buhay ngayon. So nasa iyo pa din guys kung pag-isipan nyo munang mabuti kung mag-a-apply kayo sa ganitong klase ng apps. Pero madami pa namang mga loan applications dyan guys na mas okay pa kaysa dito kay Easy Borrow. So maghanap-hanap lang kayo or mag-research lang talaga kayo guys ng mga loan applications na mas okay pa sa mga ganitong klase ng apps. So yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sana meron kayong nalaman or natutunan ngayong
dito sa ating content ngayon. At least sana naging aware kayo kung okay bang utangan itong si Easy Borrow kung sakaling makita nyo siya sa Google Play Store. So yun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!